Ayan, good morning po sa bawat isa at welcome po sa ating Class 201. So, before anything else, I would like to congratulate you sa natapos ninyong Class 101. So, ngayon ay isa na kayong part ng chosen generation. Congratulations mga kapatid. Isa na kayong kapamilya, isa na kayong kapuso. Ayan. At hindi na kayo kolorom. So, ang isang sasakyan kapag kolorom, anong ginagawa? 'Di ba? Illegal 'yon. So, illegal ang isang sasakyan na kolorom. So, ang isang tao din na walang permanenteng address or NPA, no permanent address, kahit saan-saan din niya nakakarating. Tama po, pag wala tayong sariling bahay, wala tayong sariling kinalalagyan. So ngayon sa ating sa Class 101, doon natin natututunan, doon natin nalalaman na kung gaano kahalaga ang meron tayong party ng isang congregation. Doon natin nalalaman na kailangan natin ng member, no? So kailangan nating makiisa sa isang simbahan. So ngayon dadako tayo sa ating Class 201. So ang Class 201 naman ay doon natin malalaman kung paano tayo lumago, kung ano yung kahalagahan ng paglago, ng pagbabasa ng Biblia, ng pagbabasa ng pagpananalangin. So ang paglago ay hindi ganun kadali, tama po. So dito natin mapapag-aralan kung ano yung kahalagahan ng maturity. So, ang isang maturity, hindi naman agad-agad mature ka. Porket matanda ka na, mature ka na. So, kailangan nating pag-aralan o kailangan nating pagdadaanan yung dapat nating gawin. Halimbawa, yung yung bagong panganak, ano ba yung pinagdadaanan nila? Ano ba yung pagkain nila? Diba? So, dito natin maiintindihan ng higit na malalaman natin kung ano yung dapat nating gawin sa pakikiisa natin sa isang church o pakikiisa natin kay Kristo. So katulad ng sinasabi ko kanina, ang isang member kailangan ay makiisa din kung ano yung mga gawain na meron tayo, at ang isang Kristiyano ay dapat nating gawin kung ano yung layunin, kung ano yung itinuturo ni Kristo sa Biblia. So dito natin malalaman palalim yung ating pananampalataya sa Panginoon. So dito sa ating lesson 1, ang title dito ay ang pagtuklas sa paglagong espiritual. So, paano ba tayo lumago espiritual? Ibig sabihin ba, pag yung katulad namin, agad-agad ba yun? So, hindi. Marami tayong pagdadaanan. Marami tayong temptation. Alam natin yan, na kapag once na sumunod tayo sa Panginoon, ay hindi tayo tatantanan ng kaaway. Ngayon, kapag once na hindi natin alam kung paano natin ipaglaban ang ating pananampalataya, kaya hindi tayo magiging matured sa pananampalataya. So dito, malalaman natin kung ano yung dapat nating gawin, paano natin palaguin ang ating spiritual na pamumuhay. Diba? So dito, sabi dito, ang layunin ng araling ito ay ang paano natin gagawin, kung ano yung dapat nating gawin sa paglagong espiritual. Sabi dito sa Colossus 4:12, sabi dito, na kayo ay magiging matatag, maging ganap at lubos na masunurin sa kalooban ng Diyos. So sa kalooban ng Diyos, sabi dito, lubos na masunurin sa kalooban ng Diyos. Bakit sinasabing lubos na masunurin? Kasi likas sa atin tayo yung nasusunod sa buhay. Kaya ang sinasabi dito sa Colossus, kailangan nating maging masunurin. Bakit ba ang mga magulang pinapalo ang anak? Kasi hindi sila sumusunod. So dito sa ating maturity, kailangan nating sumunod sa layunin ng Panginoon. Ano yung pinapagawa ng Diyos sa atin? Marami tayong mga desisyon sa buhay na alam natin na hindi tayo sumusunod sa Panginoon. So dito malalaman natin kung bakit ba natin laging sundin ang Panginoon. Sabi dito sa
Sabi dito sa Efeso 4:14 to 15, sabi dito, hindi na tayo matutulad sa mga batang nadadala ng banal na aral at manapay sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Magiging ganap tayo kay Kristo. Sabi dito, hindi na tayo natutulad sa mga batang nadadala pa. So, di ba ang mga bata, usually kapag ang mga bata, halimbawa may mga kaibigan ka. Ngayon, kapag once na may kaibigan ka, halimbawa sasabihin, wag tayong pumasok sa paaralan, mag-ano na lang tayo, ang tawag nito, yung mag-cutting classes na lang tayo. So, madali tayong madala. Tama po ba? Madali tayong mahatak kung ano man yung ating mga ginagawa na alam nating hindi tama. O katulad na lang sa atin, mga may edad na or may mga isip na. Kahit ngayon nga paano ba yung temptation natin ngayon sa pagsisimba pa lang? 'Di ba? Kadalasan sa mga nanay, sa mga magulang, sa mga may trabaho, ano yung kadalasan na ginagawa pag linggo? 'Di ba? Ang kadalasan naglalaba, at yung iba naman nagpapahinga, lalo na yung mga nagtatrabaho. Pero bakit tayo nandito? 'Di ba? Bakit tayo inilaan yung ating buhay dito or yung oras natin dito? Dahil gusto nating lumago. So ganun din ang ibig sabihin dito, dapat matuto tayong manindigan. Dapat matuto tayong kung ano yung dapat na sundin. Halimbawa, pag linggo, ako alam ko na alam na natin pag linggo magsisimba. Pero yung mga taong hindi pa lumalago, kahit mga Kristiyano pa sila mga kapatid, may mga dahilan yan. Halimbawa, lalo na pag may mga trabaho, sinasabi nila, ay ito na nga lang yung panahon ko sa pagpapahinga Magpahinga na lang ako, hindi na ako mag-church. So ano yung kaibahan doon sa mga taong lumalago sa hindi lumalagong Kristiyano? Kasi ang taong lumalagong Kristiyano, buhay na nila yung sumunod sa Lord Buhay na nila yung sumamba. Kahit sabihin mong puyat ka pa dyan, kahit sabihin mong pagod ka dyan, pagdating sa simbahan, nawawala yung pagod natin. Nawawala yung mga kaisipan na hindi maganda. Lagi ko pong nararanasan yan nung mga una ko pang bago pa lang ako sa isang Kristiyanong pamumuhay. Talagang may mga pagkakataon na ano ba yan, lalo na nung nagtrabaho pa ako, ano ba yan, ang sarap sanang matulog kasi ngayon lang yung time na hindi ako babangon ng maaga nung nagtatrabaho pa ako. Pero laging sinasabi sa akin ng Lord, anak, di ba ito yung oras para matuto ka pa? Di ba ito yung oras para sambahin mo ako? Di ba ito yung oras para mas lalo mo akong makilala? So, ito yung sinasabi sa maturity, kung paano ang isang Kristiyano kapag nagmamature na. Kasi ang isang Kristiyano, kahit sabihin mo, Kristiyano ako Pero ang mga sinasabi, hindi nakikita sa gawa. So, tandaan po natin mga kapatid, hindi agad-agad ang isang Kristiyano magiging ayos na kapag member ka na ng church. Hindi po. Dahil alam natin na sa bawat paghakbang natin, ang kaaway din laging nandyan. Laging minsan nasa unahan na natin yung kaaway natin. Kapag hindi tayo aware na nahuhulog na pala tayo sa bitag ng kaaway, ayun, doon tayo nagiging talunan na nito. So, kailangan natin ng maturity. So, dito sa pangalawa, bakit kailangan nating yung isang paglagong espiritual? Ano yung paglagong espiritual, sabi dito? So, sa Efeso 4:13, alam ko meron kayong katulad dito. So, sundan nyo ako sa ating pinag-aaralan. So, sa Efeso 4:13, sabi dito, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. So, pagkilala. Paano natin nakikilala ang Diyos? Katulad nga ng mga naririnig natin sa turo ng simbahan, iba yung disipulo sa mga member, yung parang sinasabi lang na Kristiyano ako. So, paano natin makilala ang isang tao?
'Di ba? Kung halimbawa, meron tayong gustong kikilalanin, magiging kaibigan, or magiging asawa, 'di ba? Alangan naman diretso kang pakasalan mo yung isang tao kahit unang kilala mo pa lang. So kailangan nating kikilalanin, tama? So kahit sa mga kaibigan hindi mo siya magiging kaibigan kung hindi kayo magkakaroon ng intimate na relationship, hindi kayo magkakaroon ng pagkakakilanlan. Bakit ba yung isang tao gustong-gusto mo? Kasi pareho kayo. Pareho kayo ng gusto, pareho kayo ng yung ugali, pareho kayo ng yung ng habit, mga ganon. So, kailangan nating makikilala ang isang tao. Ganon din si Kristo. Kailangan din natin na makikilala natin siya. Kasi minsan, nami-misinterpret natin pag sinasabi natin na, yung Lord, mapagbigay yan mapagpatawad yan Kaya ang nangyayari, dahil ang pagkakakilala lang natin kay Kristo, mapagpatawad, kaya okay lang sa atin kahit gumagawa tayo ng kasalanan. Kahit hindi naman ako magsimba, mapagpatawad naman si Lord 'Di ba? So, doon natin makikilala na hindi naman kung magbabasa tayo ng Biblia, kung malalaman natin, makikilala natin ang lubusan si Jesus, hindi lang siya mapagpatawad, mga kapatid. May time din na nagagalit siya, may time din na nadidisappoint siya sa atin. Kaya nga may time na mapapalo tayo, 'di ba? Kasi minsan masyado tayong kampante, Diyos yan Hello, kaya nga tayo kawangis So, kung ano yung nararamdaman natin, nararamdaman din ng Lord. So, kailangan nating maiintindihang mabuti na hindi lang ganun kadali ang pagiging Kristiyano. Hindi lang dahil tinubos na tayo sa tinubos na tayo sa kasalanan, magiging okay na tayo. So, bilang isang pagpapasalamat, paano natin gagawin yung gustong ipagawa ng Lord sa atin? Paano natin siya lalong kikilalanin? So, yung sa paglagong espiritual, katulad ng ating mga katawang lupa, di ba? Hindi naman tayo lalaki ng katulad ko kung hindi ako kakain, di ba? So, ganun din yung espiritual na kalalagayan. Kailangan din nating pakainin yan. So, sabi dito, ang paglagong espiritual ay pagiging tulad ni Kristo. So, ang paglagong espiritual ay pagiging tulad ni Kristo. Bakit? Ano ba tayo dati? Hindi ba tayo katulad ni Kristo? Yes, hindi tayo katulad ni Kristo. Kasi bakit? Ano ba yung mga gawain natin dati nung hindi pa natin nakikilala si Kristo, di ba? Di ba? Taliwas sa mga gusto ng Panginoon sa atin. So, kaya nga sinasabi dito, dapat kailangan katulad tayo ni Kristo. Halimbawa, pag may mga anak ka, 'di ba? May mga pagkakataon na sinasabi dito na alam mo, manang-mana sa iyo yung anak mo 'Di ba? Pag sinasabing manang-mana, so ibig sabihin na mamana. Dapat na mamana natin kung ano yung ugali na meron tayo kasi Kristo Kristiyano. Pag sinasabing Kristiyano, ang karugtong doon ay Kristo. 'Di ba? Pag sinasabing Kristiyano, hindi na sinasabing Nelly Fontelo ako, kundi si Nelly na Kristiyano. 'Di ba pag sinasabing ang pamilya, halimbawa, ang pamilya reputasyon yan Pag sinasabing ang angkan, ang isang angkan ng Fontelo or isang angkan ng Hirong ko ay mabait yan, 'di ba? Pero pag sinasabing ang isang angkan ng Hirong ko ay lasinggera yan, maldita yan, 'di ba? Kumbaga yung nakakabit sa atin yung angkan, kung ano ba yung pinagmulan mo. So ngayon hindi na angkan yung ating nakakabit sa atin Kristo na So paano tayo namumuhay nang malalaman ng tao na ay Kristiyano siya. Kristiyano ako Kristiyano si Nelly So ano yung maipapakita dapat natin bilang isang Kristiyano? Kasi sabi dito, ang paglagong espiritual ay pagiging tulad ni Kristo. So ano ba yung pamumuhay ni Kristo dito sa mundo nung siya nandito pa? So dapat natin malalaman 'yon. Sabi dito, sa Roma 8:29, sabi dito, sapagkat sa mulat-mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang sa kanya at ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng kanyang anak. Biro mo, napakasarap pakinggan kapag sinasabi mong anak ako ng Diyos.
'di ba? Angkan ako ng Diyos. Kung ano pa nga lang pag sinasabi nating angkan ako ni Duterte, 'di ba? Proud na proud tayo. Pagka mag-anak natin si Duterte. Ano pa kaya kapag sinasabi nating kalahi natin yung Kristo, 'di ba? Kasi sabi dito, simula pa lang ay alam na ng Diyos kung sino yung sa kanya. So nakakahiya naman, alam ng Diyos kung sino yung sa kanya pero ang pamumuhay natin pamumuhay ba ng naaayon sa Diyos? Kasi sabi niya, kilala na niya tayo, anak niya tayo Napakasarap pakinggan pag sinasabing itinalaga niyang maging tulad ng kanyang anak. Sabi niya gano'n, sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino sa kanya. Ang mga ito itinalaga niyang maging tulad ng kanyang anak. So, siyempre nakakahiya naman pag sinasabi natin, Kristiyano ako, pero yung pamumuhay natin, di ba, simbawe. Magsisimba ka lang pag uwi mo, ganun pa rin ang pamumuhay. Magsisimba pa lang pag uwi mo, inom dito, tungit doon, sabong doon. Diba? Tapos, ang lakas ng loob natin sasabihin, Kristiyano ako Diba? Born again ako Ano ibig sabihin ng born again, mga kapatid? So, dapat nating maiintindihang mabuti. Sabi dito, ang mga katotohanan tungkol sa paglagong espiritual. So, meron tayong malalaman. Paano ba lumago ang spiritual na pamumuhay? So, sabi dito, ito ay hindi automatic. Tama po? Nakakaranas po ba kayo ng mga pagsubok ngayon? Nakakaranas ba kayo ng mga temptation ngayon sa mga panahong to? Kasi nga po hindi automatic ang pagiging paglago ng Kristiyano. Hindi lang sapat yung pagsisimba mo lang. Hindi lang sapat na ipapakita mo sa tao, ay nagsisimba ako, kaya okay lang sa akin, Kristiyano ako. Hello? Hindi po ang tao yung dapat nating tingnan. Kung paano tayo nagiging kawangi sa leader natin, sa discipler natin, hindi po. Dapat lagi tayong focus sa Panginoong Hesus. Dapat doon natin tinitingnan kung ano ba yung pamumuhay na meron si Hesus nung namumuhay pa siya dito sa mundong ito. So, sabi dito, hindi automatic. Bakit? Sabi dito sa Hebreo 5:12-13. Sabi dito, dapat sana yung mga tagapagturo na kayo. Subalit, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin. Ang nabubuhay sa gatas ay sanggol pa. So, ano ibig sabihin dito, mga kapatid? Hindi lahat lumaki tayo, tama. Kapag bata pa tayo, ay ano yung pinapakain natin? So gatas pa. Hanggang sa kung unti-unti, lugaw, tsaka na tayo kumain ng mga matitigas na bagay. Ganun yung proseso ng paglaki natin. So, ang spiritual na kalalagayan, ganun din. Hindi ibig sabihin na tinanggap na natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ay mataba na kaagad yung ating spiritual na pamumuhay. 'Di ba? Meron ngang meron ngang kapag tinanggap natin si Jesus na bilang Panginoon tagapagligtas, dapat may pangangalaga. So, ano yung dapat nating ginagawa? Kailangan nating mananalangin. So, doon natin maiintindihan. Bakit kailangan nating mananalangin? Dahil doon natin na, yun yung hinga na meron, yun yung hinga ng espiritu natin. Doon yung paghinga natin sa ng Panginoon. Sa presensya ng Panginoon yung pananalangin. Bakit kailangan natin magbasa ng Biblia? Kasi yun yung salita niya. Doon natin naririnig yung kanyang tinig or yung kanyang sasabihin sa atin. Pag sinasabing, Nelly, huwag ka munang maglaba ngayon. Mag-record ka muna. Huwag ka munang Facebook ngayon. Huwag ka munang sa online business mo. Mag-record ka muna. So, kailangan nating sundin kung ano yung layunin ng Lord. Kailangan nating sundin kung ano yung gusto ng Panginoon. Kasi nga, hindi agad-agad yung ating paglago ng spiritual. Sabi dito, dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit kailangan pa kayong
turuan ng mga panimulang aralin. Katulad ngayon, halimbawa, katulad niyan, paano nyo malalaman kung hindi ipinapaliwanag namin kung ano yung spiritual na kalalagayan? Tama. So, oo, tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Nagsisimba tayo, tama. So, nakakarinig tayo ng mga salita ng Diyos. Pero hindi yun sapat. Kasi ang church, ang pagsisimba, laging, kumbaga, nagtuturo lang sila. Pero, pag once na ganito, paano natin mapalago yung ating spiritual na kalalagayan? Ngayon, sa class 201, pwede tayong magtanong. Halimbawa, meron kang hindi naiintindihan, pwede kayong magtanong. Kasi sa simba, hindi naman tayo pwede magtanong, di ba? Puro lang tayo pakikinig. Pero dito, pwede tayong magtanong kung hindi natin naiintindihan yung mga sinasabi. Di ba? Yung mga pinagsasabi ko rito, hindi nyo naiintindihan, pwede nyo itanong kay Teacher Mayan. So, yun po. Ito ay isang proseso. Ayan. Napakahirap magproseso, tama po, kahit saang aspeto ng buhay natin kapag proseso ang pag-uusapan, napakahirap. Kahit anong klaseng proseso, ang madali lang naman mag-umpisa, pero yung consistent ba na sinasabi, yung proseso na sinasabi, napakahirap yan kahit sa pagtatrabaho di ba? Napakahirap, lalo na pag may mga pagkakataon na hindi mo na gusto hindi mo na ramdam yung kumbaga, pinapagalitan ka ng amo, kaya hindi mo na nai-enjoy yung trabaho mo. Parang ayaw mo na. So, ganito din yung pagiging Kristiyano natin, mga kapatid. Hindi puro smooth lang, hindi puro pagpapala lang yung ating mararanasan. Tandaan natin, hindi lahat ganon. Makakaranas tayo ng mga temptation, makakaranas tayo ng mga testing. Pag sinasabing tinitest tayo, di ba? Ang testing ay hindi madali, masakit yan. So, kailangan nating pagtagumpayan yan. Kailangan natin, kung isa kang matured na Kristiyano, lahat ng mararanasan mo, dapat meron tayong natututunan. Tama po? So, sabi dito, mag-aral na maingat. Anong tawag nito? Mag-aral na maingat, pangunawa ay ibukas, sabi sa Kawikaan 8:5. So, mag-aral daw ng maingat, pangunawa ay ibukas. Ano ba ibig sabihin dito, mga kapatid? So, kailangan mong pag-aralan. Paano ba tayo nag-aaral sa school? Paano ba tayo tumaas ang grado, 'di ba? Ang mga estudyante na mga matatalino, hindi yan sila automatic matalino. Hindi yan sila automatic na porket sinasabing, oo, madaling makakatch up, pero yung mga yan, talagang nag-aaral yan. Masisipag yan silang nag-aral. Kaya sila tumaas yung grades, kaya sila merong mga pagdating ng taon, merong mga medal, kasi nag-aaral sila, nagpupursige sila. So, ganun din yung buhay Kristiyano natin, mga kapatid. Hindi lang tayo pakampante na, nagsimba naman ako, hindi na ako magmananalangin. Diba? Nagsimba naman ako, hindi na ako magbabasa ng Biblia. Paano tayo maging malago yung Kristiyano natin kung yan yung kaisipan ng tao, diba? So, kailangan natin ng proseso. Sabi pa dito, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at pagkilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sabi dito sa 2 Pedro 3:18. Magpatuloy kayo, ano ibig sabihin doon? Magpatuloy. Magpatuloy kayo sa paglago. So, ibig sabihin, hindi isang beses lang, consistent ang sinasabi dito. Yung proseso, kailangan tuloy-tuloy. Hindi yung isang beses ka lang. Halimbawa, katulad yan, ngayon, nakikinig kayo. Tapos sunod linggo, hindi na naman kayo a-attend. 'Di ba? So, paano natin matuloy-tuloy yung pagkakilala natin sa Panginoon kung panay tayo absent? 'Di ba? Ganun din sa school. Ano yung matututunan natin kung absent tayo? Lagi tayong MWF lang tayo pumapasok. Paano natin
mapalago yung spiritual natin kung every other Sunday lang tayo or every other week lang tayo, once a month lang tayo nagsisimba. Tama po. So, yun po yung ibig sabihin ng proseso. Kailangan nating tuloy-tuloy, consistent. Consistent tayong magbasa ng Bible, consistent tayong manalangin, consistent tayong umatin sa mga gathering. Yan. Para mas lalo tayong lumalago, mas lalo nating naiintindihan, mas lalo nating makikilala kung sino si Kristo sa buhay mo. Number 3, sabi dito, ito ay nangangailangan ng disiplina. So, ano ibig sabihin ng disiplina, mga kapatid? Diba? Alam na natin pag sinasabing disiplina. Sabi dito sa 1 Timothy 4:7, sa halip, magsanay ka sa kabanalan. Ang karamihan sa mga athlete, kailangan talagang disiplina. Bakit? Kasi hindi sila hindi sila magiging athletic kapag wala silang disiplina. Halimbawa, yung mga boksingero, ano ba yung unang ginagawa ni Pacquiao pag lumalaban siya? 'Di ba? Lagi siyang nag-exercise, lagi siyang nagti-training, lagi niyang sinusunod kung ano yung dapat na kainin, kung ano yung dapat na gawin. So, ganun din po yung ating spiritual na paglago, mga kapatid. Dapat may disiplina tayo. Halimbawa, pagdating ng gabi, ang sarap na matulog kasi inuuna yung panunood kaysa pagdidevotion. So, anong nangyayari? Kapag once na mananalangin ka, saglit na lang. Bakit? Kasi naaantok ka na eh. So, dapat ang disiplina nandyan. Ano yung dapat gawin? Sabi nga, seek ye first the kingdom of God. Sabi, di ba? Dapat ang uunahin lagi natin yung ikalulugod sa Panginoon at saka na ako manunood kapag katapos ko ng devotion. Alam mo, mga kapatid, ang pagdidisiplina, makikita natin yan sa pamumuhay ng tao. Kapag once na disiplinado ka, makikita natin sa pamumuhay, pananalita, at higit sa lahat, makikita natin kung ano yung nagiging improvement mo kapag once na nadisiplina mo na yung paglago mo espiritual. Diba dati, tandaan, naalala ninyo dati, ng mga bago pa lang tayo, anong ginagawa natin kapag wala pa tayo sa Lord, kapag linggo. Ako, naranasan ko na kapag linggo, doon ako naglalaba, pagkatapos maglaba, mag-inuman, o kaya magtungit. Kasi yun yung routine ng buhay ko. Pero nung nakilala ko ang Panginoon at sinisikap kong magiging consistent sa Kanya, ginagawa ko lagi yung uunahin ko ang Diyos. Bakit? Kasi napakasarap kaya na kapag once na may isang magulang na lagi tayong nakikitang napapangiti natin yung mga magulang natin, di ba? Kahit nga yung physical nating mga magulang di ba, kapag once na sinusunod natin sila, ano yung ginagawa nila? Nagbibigayan sila ng award, nagbibigayan sila ng meron silang binibigay. So, ganun din sa atin. Kaya nga sabi doon, di ba, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Kapag once na sinusunod, inuuna natin si Lord, alam niya kung ano yung pangangailangan natin. So, kung tayo nga, na mga makasalanan, nagbibigay tayo ng award sa mga anak o sa mga estudyante, what more pa kaya si Lord, diba? Alam naman niya yung pangangailangan natin. So, ito po yung kailangan nating gawin. So, dito na tayo sa class outline. So, pag sinasabing class outline, ito po yung magaganap sa loob ng 6 weeks. So, ang pag-aaralan natin about sa paano pa mauunawaan ang Biblia. So, dito natin maintindihan. Bakit kailangan nating magbasa ng Biblia? Bakit kailangan natin na makikinig sa mga salita ng Biblia? So, kailangan nating maiintindihan yan. Next, sa susunod, ang pag-uusapan naman ay ang kaugalian ng araw-araw ng pakikipag-ugnayan sa Diyos or quiet time. So, katulad nung pinapaliwanag ko na sa iba yung, pinapangunahan ko na yung iba, pero mas lalo niyong maiintindihan kung
magtuloy-tuloy tayo sa class 201 na ito. So mas lalo kung mayroon kayong mga hindi nyo pa nauunawaan yung mga sinasabi ko kanina, mas lalo nyong maiintindihan kapag once na linggo-linggo tayong nakikinig sa class 201. Ang pangatlo, ang kaugalian ng pananalangin. So, bakit kailangan nating manalangin? Ano ba yung purpose ng pananalangin? Pang-apat, ang kaugalian ng pag-iikapo. So, ayun yung pag-iikapo, napakahirap yung gawin. So, doon natin malalaman, bakit nga ba nag-iikapo ang isang tao? Bakit nga ba magbibigay tayo sa Lord? So, doon malalaman natin yun. Mas higit nating malalaman kung ano yung karapat-dapat nating ibigay sa Panginoon. Minsan kasi tayo mga lalo na sa atin na mga hikahos, mga masasabi natin na sabi nga ni Vice President na sa laylayan, kumbaga ano ba yung sabi nun? 'Di ba? Kumbaga hindi tayo ganun ka sa financial na kalagayan. Minsan sasabihin natin, pasensya ka na Lord kasi alam mo naman ang sitwasyon. Yun yung mga natin dati kapag once na hindi natin maiintindihan, bakit kailangan nating mag-iikapo? So dito maiintindihan, mas lubos nating mauunawaan bakit mas kailangan nating unahin ang pag-iikapo kaysa sa ating pangangailangan. So number 5, ang kaugalian ng pakikipagtipan. Kagalakan sa pamilya ng Diyos. So paano natin kaugalian ng pakikipagtipan? Paano ba tayo makikisama sa mga kapatiran? Paano tayo magiging concern sa mga kapatiran? Paano tayo magiging mapagmalasakit sa kapwa? So bakit kailangan nating magmalasakit sa kapwa? Bakit kailangan nating mas prioritize natin yung mga kapatiran? So dito natin iintindihan ang lahat ng ito. So sana mga kapatid na uunawaan ninyo yung ating unang lesson, yung ating lesson 1, which is yung pagtuklas sa paglagong espiritual. Maraming salamat at inaasahan ko po na hindi lang ito yung una at huli nating pagsasama. In-encourage ko po kayo na patuloy na makinig sa mga bawat lesson natin kasi bawat lesson po meron tayong mga matututunan. So maraming salamat po at welcome uli sa ating class 201. Goodbye po!